Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1341-47. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kung makikilala ko ang Great Sage Sun kahit isang beses lang sa hinaharap, sa palagay ko magiging sulit ang buhay ko noon, pag-iisip ni Alvin. Si Sun Wukong, the Great Sage and the Equal of Heaven, ay ang pinakamamahal na karakter sa sinaunang mitolohiya sa kanyang nakaraang buhay. Maaaring may pagkakataon sa hinaharap, sagot ni Elder Hugo, ngunit sa ngayon, napakalayo mo sa antas na iyon. Huwag masyadong mag-isip at tumutok na lang muna sa iyong kultibasyon. Nang matapos ni Elder Hugo, or Elder Hal, ang kanyang pangungusap, hindi na siya nagsalita at nagtungo upang ayusin ang Seven Treasures Exquisite Pagoda. Tumango si Alvin. Matapos gawing mas maliit ang Seven Treasures Exquisite Pagoda, kasing liit ng kuko ng isang sanggol, basta-basta itong inihagis ni Alvin sa kanyang tainga at idinikit sa tuktok ng kanyang ear canal. Kung ganoon, kahit anong gawin niya, hindi madaling mahuhulog ang Seven Treasures Exquisite Pagoda. Lumabas siya ng kwarto at nakita niya ang dalawang babae na nag-uusap na walang ginagawa. Sa sandaling makita ng mga babae si Alvin na lumitaw, agad na nagningning ang kanilang mga mata. Ikaw na hamak, kababalik mo lang at agad na bumalik sa silid sa sobrang pagmamadali. Nakaranas ka ba ng kaunting liwanag at pambihirang tagumpay sa iyong lakas? Nagtataka na tanong ni Megan. Oo. Tumango si Alvin habang nakangiti. Hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol sa Seven Treasures Exquisite Pagoda sa ngayon dahil ito ay masyadong hindi maisip para sa dalawang babae na maunawaan. Mas maganda kung dahan-dahan niya silang intindihin sa hinaharap. Young Master, nakagawa ka na ba ng tagumpay sa 7th level Martial Emperor stage? Baka sa maganda at maselang mukha ni Kelly ang matinding paghanga. Oo. Muling tumango si Alvin. Hindi niya sinabi sa kanila na nakagawa na siya ng tagumpay sa 9th level Martial Emperor stage dahil kung gagawin niya ito, malamang na matatakot ang dalawang babae hanggang sa mamatay. Matapos niyang makasama ang dalawang babae sa mahabang panahon, sa wakas ay nagpaalam na rin siya sa kanila. Hahanapin ko muna ang tatlong Vice Island Masters ng Half Moon Island. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, agad siyang umalis. Nagkataon lang na nagtipon ang tatlong Vice Island Masters ng Half Moon Island. Tatlong Vice Island Masters. Sa sandaling lumitaw si Alvin, agad siyang nagkusa na batiin silang tatlo. Master ng isla. Kahit na ang tatlong Vice Island Masters, kabilang si Kitten, ay ayaw tanggapin si Alvin bilang bagong may-ari ng Half Moon Island dahil sila ay nakatali sa kanilang panunumpa, hindi sila nang ahas na baliwalain siya. Gayunpaman, nang batiin nila si Alvin, ang bagong Island Master ng Hidden Fog Island, hindi nila idinagdag ang salitang, Panginoon, sa harap, hindi tulad ng kung paano nila haharapin si Devon sa huling pagkakataon. Tinatawag nila siyang, Lord Island Master, sa isang magalang na paraan. Ngumuso si Alvin at matalim na sulyap sa kanilang tatlo bago sinabi sa malalim na boses, mukhang hindi talaga ako nirerespeto niyong tatlo bilang bagong Island Master. Sa harap ng galit na si Alvin, lubusang hindi siya pinansin ng tatlo. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Magsanib puwersa kayong tatlo at lumaban sa akin. Kung mapipigilan ninyo ang tatlong suntok ko, automatiko akong aalis sa posisyon kong ito bilang Island Master ng Half Moon Island. Sumigaw si Alvin, sa kasong ito, lahat kayo ay hindi rin maituturing na labag sa inyong sinumpaan. Hindi inaasahan ni Kitten at ng iba pa na si Alvin ay maghahadjust ng ganoong hamon. Sabay-sabay silang natigilan. Isang sulyap ng pag-asa ang nagsimulang lumitaw ng malalim sa kanilang mga mata. Kung kaya nila, syempre, hindi sila papayag na yumukod sa kanya. Ngunit kung kayong tatlo ay matalo, sana ay igalang ninyo ako gaya ng paggalang ninyo kay Devon, hiling ni Alvin. Oo naman. Si Kitten at ang dalawa pa ay walang anumang pagkabalisa sa kondisyon. Agad naman silang pumayag. Sa kanilang mga opinyon, si Alvin ay isang batang guya lamang na hindi natatakot sa mga tigre. Gusto ba niyang talunin sila sa tatlong suntok? Isang hanggal na panaginip. Alam nila ang lakas ni Alvin.
Kahit medyo makapangyarihan siya, malayo pa rin siya sa kanila. Nang makita kung paano sumang-ayon si Kitten at ang dalawang iba pa sa kanya, ngumuso si Alvin at sa pagtataas ng kanyang kamay, lumitaw ang Royal Grade Spirit Archery Set. Habang ang isang kamay ay nakahawak sa busog, ang isa niyang kamay ay nakahawak sa palaso. Sa sandaling lumitaw ang bowstring, inibaluktot ni Alvin ang busog at pinadaos-dos ang arrow dito bago hinaila ang bowstring sa hugis ng isang full moon at pagkatapos ay binitawan ang arrow sa kanyang kamay. Whoosh! Sabay-sabay, ang palaso ay pumailan lang sa kalangitan na parang itim na kidlat. Body at arrow synchronization. Kasabay nito, tumalon si Alvin at bahagyang dumapo sa itim na kidlat. Pag-charge kasama ng kidlat, ang bilis niya ay lumakas at hindi nagtagal ay naging natitirang imahe siya sa harap ni Kitten at ng dalawa. Sa sandaling iyon, naging libingan silang tatlo. Isinasantabi ang lahat ng iba pa, ang bilis na ipinakita ni Alvin ng mag-isa ay hindi mas mababa sa kanila. Gayunpaman, hindi pa rin nila akalain na matatalo niya sila. Sa paghusga mula sa bilis na ipinakita niya, ang kanyang lakas ay kapantay ng sinuman sa kanila. Halos imposible na niyang talunin ang mga ito kapag nagsanib puwersa sila sa isa't isa, lalo pat talunin silang tatlo. Pumunta ka. Pagkatapos magpalitan ng tingin sa isa't isa, ang tatlo ay nagmamadaling lumabas at bumaril sa tatlong magkakaibang direksyon na may bilis na kapareho ng bilis na ginawa ni Alvin gamit ang kanyang body and arrow synchronization. Pagkatapos, sinugod nila siya at pinalibutan siya. Ito na ang tamang panahon para subukan kung gaano kalakas ang katawan ko ngayon. Habang galit na galit ang tatlong lalaki sa kanya, nanatiling hindi nagbabago ang mukha ni Alvin. Isang malabong limang kulay na light shield ang lumitaw sa kanyang tagiliran at binalot siya nito. Kung malinaw na mapansin ng isang tao, makikita ng isa na ang limang kulay na light shield na ito ay talagang nabuo ng maraming limang kulay na Divine Dragon na mabilis na pumailang lang. Siyam na Dragon's Barrier. Ang teknik na ginawa ngayon ni Alvin ay ang Heaven Rank Advanced Defensive Martial Skill na nakakabit sa 9 Dragons War Sovereign Technique. Matapos tumaas ang limang kulay na light shield, huminto kaagad si Alvin. Ang palaso sa ilalim ng kanyang mga paa ay bumalik din sa kanyang kamay ngayon. Mamatay. Nang makitang huminto si Alvin at nag-set up ng isang defensive light shield sa pagtatangkang makayanan ang kanilang mga pag-atake, si Kitten at ang dalawang iba pa ay ngumisi na may paggalaw sa kanilang mga kamay na nanatiling parehong bilis habang sila ay sumimangot ng malakas. Boom! 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 Tatlong parang kidlat na figure ang sumugod patungo kay Alvin mula sa tatlong magkakaibang direksyon. Ang iba ay gumagamit ng suntok habang ang isa naman ay gumagamit ng kanyang palad. Habang tumatalon sila, nagumpisa sila ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog. Sa isang kisap lang ng mata, dama po ang mga suntok at sampal sa limang kulay na light shield na nakapalibot sa katawan ni Alvin. Boom! 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 Habang umaalingaw-ngaw ang sunod-sunod na malalakas na pagsabog, bumubulusok ang mga gumugulong na impact wave at ang limang kulay na light shield ay nagsimulang gumuho sa ilalim ng mga ito. Kasabay nito, dumaong din ang pag-atake ng tatlo kay Alvin. Boom! 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 Dalawang suntok at isang palad ang dumapo kay Alvin habang ang tatlong nakakakilabot na tunog ay umalingaw-ngaw sa hangin. Si Alvin, sa kabilang banda, ay hindi nagbago sa kanyang ekspresyon habang siya ay nanatiling tahimik at nakolekta. Ito ba ang katawan na mas makapangyarihan kaysa sa tunay na anyo ng limang clawed na Divine Dragon? Silang tatlo ay nasa tuktok ng Martial Emperor stage at walang anumang spirit weapon, ang kanilang mga suntok at atake ng palad ay tila nangangati sa akin nang dumapo sila sa aking katawan pagkatapos na maharangan ang isang bahagi nito ng aking defensive martial skill. Bumilis ang tibok ng puso ni Alvin. Noon lang niya napagtanto kung gaano kakilakilabot ang pagbabagong pinagdaanan ng kanyang katawan. Napakalinaw ni Alvin tungkol sa kanyang sariling lakas. Ang dahilan kung bakit ang bilis niya ay kapantay ni Kitten at ang dalawa pang iba ay ang body and arrow synchronization, ang movement technique sa Saint Grade Martial Tactic, at ang colossal aerolite arrow na kanyang inicast. Ang kanyang body and arrow synchronization ay umabot na ngayon sa fundamental awareness stage. Tungkol naman sa depensa niya, dahil hindi niya naikast ang defense skill sa Saint Grade Martial Tactic.
Kung tutuusin, hindi na niya kakayanin ang pag-atake. Gayunpaman, sa sandaling iyon, hinaranggan niya sila. Ang lahat ng ito ay dahil malakas ang depensa ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay hindi na maihahambing sa iba pang ordinaryong tao na martial emperors. Pagkatapos niyang ipanganak na muli sa tulong ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, ang kanyang katawan ay mas malakas na ngayon kaysa sa isang 5 clone na Divine Dragon ayon kay Elder Hugo. Sa katunayan, ang katawan ng 5-clawed Divine Dragon ay napakalakas kaya kilala na ito sa Dao Martial Saintland. Sa buong Dao Martial Saintland, kakaunti lamang ang iba pa na may katawan na kasing lakas ng 5 clone na Divine Dragon. Paano ito posible? Matapos mapansin ni Kitten at ng dalawang iba pa na ang kanilang mga pag-atake ay hinarang ng katawan ni Alvin sa pamamagitan ng puwersa, ang takot ay agad na bumungad sa kanila habang sila ay nakatitig sa kanya na parang nakakita lang ng multo. Bagamat ang lakas ng kanilang pag-atake ay bahagyang nakaharang, ang enerhiyang nakapaloob dito ay labis pa ring nakakapagpadugo. Noong una, inakala nila na si Alvin ay masusugatan man lang kung hindi siya mamamatay. Gayunpaman, ang kinalabasan ay lubos na lumampas sa kanilang mga inaasahan. Si Alvin ay ganap na hindi nasaktan. Isa pa rin ba siyang nakakatakot na tao? Mayroon bang sino mang tao na may ganoong kakatuwang katawan? Ako na ngayon, walang pakialam na anunsyo ni Alvin. Ang kanyang tono ay kalmado, ngunit nagawa niyang makuha si Kitten at ang dalawang iba pa sa pagkabigla. Nang sa wakas ay bumalik na sila sa kanilang katinoan, napansin nila na si Alvin ay nagpaputok na ng isang araw na tila isang kidlat, at siya mismo ay umalis na kasama ang araw na iyon bago lumitaw sa malayo sa isang kisap mata lamang. Nang makita nila ito, nakahinga sila ng maluwag. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, nakita nila na nang si Alvin ay dumula sa kanyang katawan sa gilid, bigla siyang lumingon ng walang paabi at ang mga mata na nakatingin sa kanila ay naging lubhang matalas. Kasabay nito ay itinaas niya ang archery set sa kanyang mga kamay. She asterisk T. Agad na bumungad sa kanila ang takot. Bawat isa sa kanila ay nagmamadaling naglabas ng kani-kanilang mga sandata ng espiritu. Alam nila na gagawin ni Alvin ang kanyang pag-atake ngayon. Unang suntok. Habang nasa kamay ng tatlo ang kanilang mga espiritong sandata at wala pang oras para umiwas, ang mahinahong boses ni Alvin ay umalangaw-ngaw na sa hangin at pumasok sa kanilang mga tainga, na nagpapadala ng panginginig hanggang sa kanilang mga gulugod. Aerolite Strike. Kasabay nito, ang arrow sa kamay ni Alvin ay pumutok sa napakabilis na si Kitten at ang dalawang iba pa ay hindi makapag-react sa oras. Spurt! Spurt! Dalawang bumulwak ng nakakasilaw na sariwang dugo ang tumalsik sa hangin. Ang mga balikat ni Kitten at ang iba pang Vice Island Masters ng Half Moon Island ay sinaksak, nag-iwan lamang ng dalawang kakilakilabot na madugong butas na patuloy na bumubulwak ng sariwang dugo. Sa isang putok lamang ng kanyang palaso, nagawa niyang masugitan ang dalawa sa kanila. Ang dalawa sa kanila na nasugatan ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa at isang mapait na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanilang mga bibig. Malinaw sa kanilang mga puso na ang kanilang kalaban ay nagpakita na ng kaunting awa sa kanila. Kung hindi, ang palaso ngayon ay hindi tumago sa kanilang mga balikat. Sa halip, ito ay ang kanilang mga dibdib. Nang ang huling Vice Island Master ng Half Moon Island ay natauhan at tatakas na sana, muling inihayag ni Alvin bago nagpaputok ng isa pang palaso mula sa kanyang kamay, ikalawang suntok. Aerolite Strike. Dahil ang kanyang nag-iisang araw ay maaaring makasugat sa kanilang dalawa, ang pagkasugat ng isa lamang sa kanila ay mas madaling gawain para sa kanya. Sa isang kisap lang ng mata, nabutas na rin ang balikat ng huling Vice Island Master ng Half Moon Island. Dalawang suntok lang ang natalo niya sa kanilang tatlo. Sa tulong ng unang yugto ng movement technique, ang fundamental awareness stage, ng Saint Grade martial tactic na kanyang nilinang, ang bilis ni Alvin ay kapantay nilang tatlo. Dahil sa tulong ng kanyang makapangyarihang katawan, nakayanan niya ang mga atake nilang tatlo. Sa tulong ng ikalawang yugto ng offensive technique, ang elementary stage, ng Saint Grade martial tactic na kanyang nilinang, hindi na nakayanan ng tatlo ang kanyang pag-atake. Lord Island Master. Sa sandaling ito, habang si Kitten at ang dalawa pa ay nilamon ng pagkalito. Taos-puso din silang nakumbinsi mula sa kanilang mga puso, na si Alvin ang bagong Island Master ng Half Moon Island.
Kinikilala na nila ngayon si Alvin mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. 1342. May isang bagay na kailangan kong gawin ninyong lahat, walang pagmamadaling anunsyo ni Alvin at inutusan silang tatlo na maghanap ng mga materyales na kailangan para sa pag-aayos ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Bukod sa paggamit ng puwersa ng ating Half Moon Island, gamitin din ang tatlo pang dakilang puwersa ng Overseas Saint Islands. Ipapabatid ko ang napakahabang paglalakbay sa Overseas Saint Island sa loob ng ilang araw na ito. Mga isla. Walang argumento ang tono sa boses ni Alvin. Umalis siya sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, tanging ang kanyang silhouette lang ang makikita ni Kitten at ng dalawa pa. O ang ating bagong Island Master ng Half Moon Island. Sobrang nakakatakot. Natatakot na sabi ni Kitten. Tama. Kanina lang, pero nalampasan na niya ang lakas natin. Sa palagay ko hindi siya tao. Paano posible para sa isang katawan ng tao na makayanan ang tatlo sa aming mga pag-atake? Nagulat din ang dalawa pang Vice Island Masters. Sa sandaling maalala nila ang eksena kanina, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kawalang paniwala ay agad na bumangon mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Si Alvin ay may 1,000,000 pag-iisip na tumatakbo sa kanyang isipan nang siya ay umalis. Sa kasalukuyan, ang cultivation base ko ay nakagawa na ng breakthrough sa 9th level Martial Emperor stage. Gayunpaman, ang profundities na naintindihan ko ay medyo kulang. Malayo pa rin ako sa huli kumpara kay Kitten at sa dalawa pa sa usaping origin energy at profundities. Gayunpaman, nilinang ko ang Saint Grade Martial Tactic na Colossal Arrow na teknik mula noong na-cultivate ko ang Saint Grade Martial Tactic Colossal Arrow. Colossal Aerolite Arrow to the Fundamental Awareness Stage, na offset nito ang speed difference sa pagitan nila at sa akin, na nagbibigay daan sa bilis ko na maging pare-pareho sa kanila. At saka, sa katawan ko ngayon, kakayanin ko ang mga pag-atake nila hanggat hindi sila gumagamit ng anumang spirit weapon. Ito rin ay dahil hindi nila ginamit ang anumang Saint Grade Martial Tactic na ginamit nila technique, hindi na makayanin ng katawan ko ang mga pag-atake nila sa Colossal Aerolite Arrow. Ang Aerolite Strike ang una at pinakamataas din na level ng offensive technique na nakultivate ko. Sa tulong ng teknik na ito, nalampasan ko ang kakayahan ko sa offense iba kay Kitten at sa dalawa pa. Ang labanan kanina ay nagbigay daan kay Alvin na magkaroon ng bagong pag-unawa sa kanyang sariling lakas. Ang pinakamahalaga ay ang itaas ang dalawang uri ng profundities ngayon. Nabalitaan ko mula kay Nympha na ang isang martial artist mula sa Cloud Continent ay dapat man lang itaas ang isa sa kanyang Martial Emperor Stage Profundity sa 9th level kung gusto niyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Mortal Shedding Stage. Sa oras na iyon, kasama ang 9th level Martial Emperorial Intermediary sa lahat ng aking Profund na Stage Profundity, bilang aking Profund na Stage Profundity, at gamitin ang puwersa nito para buksan ang aking Saint Veins. Kapag nabuksan ko na ang aking Saint Veins, dadaan ako sa Early Stage Mortal Shedding Stage. Sino man sa 9th level Martial Emperor Stage na nakaintindi ng 9th level Emperor Stage Profundity ay ituring na isang powerhouse sa tuktok ng Martial Emperor Stage, tulad ng tatlong dakilang Vice Island Masters ng Half Moon Island. Ang First Island Masters ng tatlong dakilang Overseas Saint Islands ay nasa antas din na ito. Pagkatapos bumalik sa kanyang mansyon, nalaman ni Alvin na si Nympha ay pumasok sa closed door cultivation. Ayon sa tatlong maliliit na kasamahan, malapit na siyang makapasok sa Mortal Shedding Stage ngayon. Kayong lahat, maghanda. Kapag lumabas ang iyong sister Nympha mula sa kanyang closed door cultivation, babalik tayo sa Cloud Continent, sabi ni Alvin sa Little Black, Little White, at Little Gold. Nang marinig ito ng tatlong maliliit na bata, agad na nagningning ang kanilang mga mata. Inaasam-asam nilang lisanin ang makukulit na lugar na ito. Sa Cloud Continent, bukod sa dalawang sinaunang angkan, halos imposible para sa kanila na makatagpo ang isang taong mas malakas kaysa sa kanila. Dahil sa kadahilanang ito, namuhay sila ng napakawalang halaga sa Cloud Continent, ginagawa ang anumang nakalulugod sa kanila. Pagdating nila sa Half Moon Island, napagtanto nilang maraming tao ang mas malakas kaysa sa kanila sa islang ito na kasing laki lang ng palad. Sa susunod na yugto ng panahon, maliban sa pagsama sa dalawang babae, ginamit ni Alvin ang natitirang oras niya sa pag-unawa sa fused at sword profundities ng tahimik.
Maya-maya pa, may natuklasan siyang nakakagulat. Natuklasan niya na ang bilis ng kanyang pag-unawa ay napakabilis na ngayon. Inabot lang siya ng 10 araw para makagawa ng breakthrough sa kanyang fused and sword profundities. Pagkatapos ng isa pang 20 araw, muli siyang gumawa ng panibagong tagumpay sa kanyang 2 profundities. Elder Hugo, alam mo ba kung ano ang nangyayari? Hindi naiwasang tanungin ni Alvin si Elder Hugo. Pakiramdam niya ay malapit itong nauugnay sa ikalawang muling pagsilang na kanyang pinagdaanan. Ang sagot na nakuha niya mula kay Elder Hugo ay tulad ng inaasahan niya. Ngayon na ang kanyang katawan ay sumailalim sa pangalawang muling pagsilang, hindi lamang ang kanyang katawan ay mas malakas kaysa sa isang 5 claw na banal na dragon, ngunit maging ang kanyang pangunawa ay mas malakas kaysa dati. Dumating sa puntong hindi na siya kayang ikumpara ng mga ordinaryong tao. Ayon sa isang kasabihan sa Cloud Continent, ang bilis ng pag-unawa sa profundities ay nakadepende sa antas ng kakayahan ng isang tao sa pag-unawa. Gayunpaman, talagang nakadepende ito sa perception ng isang tao. Ang mga may malakas na pangunawa ay makakaunawa sa profundities ng napakabilis. Ito rin ang dahilan kung bakit mabilis na nakapasok si Devin, ang Island Master ng Half Moon Island, sa Mortal Shedding Stage kahit na hindi niya na-enjoy ang cultivation resources mula sa mga Dragon Clans. Bilang isang 5-clawed Devil Dragon, isa sa pinakamahusay na 5-clawed Divine Dragons, ang kanyang perception ay napakalakas dahil sa lakas ng kanyang katawan. Gayunpaman, ang katawan ni Alvin ay mas malakas kaysa sa kanya. Sa makatuwid, walang alinlangan na ang kanyang pangunawa ay mas nakakatakot kaysa sa kanya. Nang tuluyang lumabas si Nympha sa kanyang closed door cultivation, ang sword profundity ni Alvin ay umunlad na sa 8th level Emperor Stage sword profundity. Nympha, nakagawa ka na ng tagumpay. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Alvin nang makita niyang ang maselang mukha ni Nympha ay hindi na parang bata gaya ng dati at ang kanyang ugali ay tila nagkaroon din ng malaking pagbabago. Oo. Nakangiti siya habang tumatango. Ilang Saint Veins ang nabuksan mo? Nagtataka na tanong ni Alvin. 10, tugon ni Nympha. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa bibig niya, mas lalong sumikat ang ngiti sa kanyang mukha. Ang kakayahang magbukas ng 10 Saint Veins sa early stage ng Mortal Shedding Stage ay maaari ding ituring na outstanding sa Dao Martial Saint Land. Sa katunayan, isang Martial Emperor Stage Martial o Dao Cultivator ang magbubukas ng mas maraming Saint Veins habang sila ay patuloy na naglilinang. Si Nympha ay nakapagbukas na ng 10 ugat sa Mortal Shedding Stage early stage. Sa hinaharap, ang bilang ng mga Saint Veins na mabubuksan niya sa iba pang 4 na yugto ay higit pa rito. Halimbawa, makakapagbukas siya ng 11 Saint Veins kahit man lang sa intermediate stage ng Mortal Shedding Stage, at makakapagbukas siya ng hindi bababa sa 12 Saint Veins sa Mastery Stage. Nang marating ni Nympha ang Paramount Stage ng Mortal Shedding Stage, magbubukas na sana siya ng 60 Saint Veins kahit papaano. Sa Dao Martial Saint Land, ilang oras na lang bago magbukas ang Martial o Dao Cultivators ng 50 o higit pang mga Saint Veins hanggat hindi sila biglang namatay o nasugatan sa anumang sakuna. Dahil dito, labis na natuwa si Nympha. Bagamat siya ay katutubo ng Dao Martial Saint Land, hindi siya nag-cultivate gamit ang cultivation method na ginamit ng mga katutubo ng Dao Martial Saint Land. Ang kanyang cultivation method ay mas katulad ng cultivation method ng Martial o Dao Cultivators mula sa Mortal Continent kung saan mas idiniin nila ang malalim na pundasyon. Naturally, ang bilis ng paglilinang ay mas mabagal dahil dito. Gaya ng kasabihan, ponihin mo ang iyong itinanam, ang makapagbukas ng 10 Saint Veins sa sandaling gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa Mortal Shedding Stage early stage ay ang kanyang gantimpala. Bagamat bahagyang nagulat si Alvin, mabilis niyang binati siya, "Congratulations, Nympha." Talagang masaya siya para sa kanya. Ngayong nabuksan na niya ang 10 Saint Veins sa Mortal Shedding Stage early stage, ang kanyang hinaharap ay mukhang napaka-promising. Salamat, kapatid na Alvin. Hindi napigilan ni Nympha na mapangiti. Dahil nakalabas na si Nympha sa kanyang closed-door cultivation, ipinagpatuloy ni Alvin ang pagkukwento sa kanya tungkol sa plano niyang bumalik sa Cloud Continent, na pagpasyahan kong ilipat ang Alvin sect sa Half Moon Island pagbalik ko. Ang Half Moon Island ay talagang ang pinakamagandang cultivation place sa labas ng Dao Martial Saint Land.
Sa lugar na ito bilang base nito, ang Alvin sect ay magiging isang tunay na super sect. Sumangayon si Nympha sa plano ni Alvin. Mayroon siyang ilang damdamin para sa Alvin sect. Noong panahong wala si Alvin, siya ang acting sect leader ng Alvin sect at pinamahalaan ito sa kanyang lugar. Nang sabihin ni Alvin na gusto niyang umalis, sinadya niya talaga iyon. Dinala niya ang 2 babae at ang 3 maliliit na kasama niya, at umalis sila sa Half Moon Island kasama si Nympha. Matapos umalis sa Half Moon Island, hindi agad sila bumalik sa Cloud Continent. Sa pamumuno ni Alvin, muli silang pumunta sa Hidden Fog Island para hanapin si Tenzin Daemon, ang first island master ng Hidden Fog Island. Island Master Daemon, nasaan ang first revered elder ng iyong Hidden Fog Island? Tanong ni Alvin nang hindi nagpapatalo. Si Tenzin ay hindi nang ahas na magpakalma nang makita niya si Nympha na nakatayo sa tabi ni Alvin dahil nasaksihan niya itong pinatay ang first island master ng Coral Island gamit lamang ang isang Dao talisman. Si Elder Hugo ay kinuha ng isang tao mula sa Dao Martial Saintland hindi pa matagal na ang nakalipas. Isang tao mula sa Dao Martial Saintland. Sumimangot si Alvin. Paano ang babaeng dinala niya pabalik mula sa Cloud Continent? Siya rin ay kinuha, sagot ni Tenzin. Bakit sila kukunin ng mga tao mula sa Dao Martial Saintland? Tanong ni Nympha. Dati kasi meron silang fire spirit bodies or something. Hindi ko talaga alam ang eksaktong dahilan, sagot niya. Sige. Sa palagay ko ay dapat mayroong puwersa mula sa Dao Martial Saintland na nagustuhan ang kanilang likas na talento na likas na katangian ng apoy, bulong ni Nympha sa sarili habang tumatango. Parang may naisip siya. Bilang isang taong nagmula sa Dao Martial Saintland, natural na alam niya ang mga bagay na hindi alam ng mga ordinaryong tao. Nympha. Gayunpaman, nalito si Alvin. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Brother Alvin, si Sister Irish ay malamang na kinuha bilang isang disipulo ng isang puwersa sa Dao Martial Saintland. Siguradong nagustuhan nila ang kanyang likas na kakayahan at dahil siya ay dating nagtataglay ng fire spirit body, sagot ni Nympha. Ngunit ang enerhiya na nagmula sa fire spirit body sa loob niya ay matagal nang nawala. Si Alvin ay sumimangot. Brother Alvin, nasabi ko na kanina, dati siyang nagtataglay ng fire spirit body, putol ni Nympha kay Alvin at binigyang diin ang salitang dating, ang katawan ng isang taong dating nagtataglay ng fire spirit body ay tiyak na maaapektuhan. Higit pa rito, siya ay magkakaroon ng mas higit na kaugnayan sa Marctic na katangian ng apoy. Maging ito ay paglinang ng katangiang ito ng sunog, Saint Tactical at sunog. Uri ng mga tao ay magkakaroon ng pambihirang bilis ng pag-unlad, patuloy ni Nympha. Nakikita ko. Sa wakas ay naunawaan ni Alvin. Kaya lumabas na isang puwersa mula sa Dao Martial Saintland ang nagustuhan ng likas na talento ni Irish. Alam mo ba kung aling puwersa mula sa Dao Martial Saintland ito? Tanong ni Alvin habang nakatingin kay Tenzin. 1343. Maging si Tenzin, ang first island master ng Hidden Fog Island, ay walang ideya kung aling sekta mula sa Dao Martial Saintland ang nagtanggal kay Irish. Dahil dito, napabuntong hininga si Alvin. Gayunpaman, isang bagay ang masisiguro kung ngayon naligtas si Irish. Nakahinga ng maluwag si Alvin nang maisip niya ito. Nagpatuloy si Alvin upang hilingin kay Tenzin na tulungan siyang mahanap ang mga materyales na kailangan para ayusin ang 7 Treasure Exquisite Pagoda. Dahil man sa takot niya sa walang awa na pamamaraan ni Nympha o sa prestihiyo ng Half Moon Island, hindi nang ahas si Tenzin na magpakalma pagdating sa kahilingan ni Alvin. Mabilis niyang inutusan ang buong Hidden Fog Island na maghanap at magtipon ng mga materyales. Labis na nabigla si Tenzin kaya't hindi siya nanumbalik sa loob ng mahabang panahon nang malaman niyang si Alvin ang naging bagong Island Master ng Half Moon Island. Sa oras na ito, nalaman din ni Alvin na ang grupo ng mga Martial Emperors at Demon Emperors mula sa Cloud Continent ay nakabalik na sa Cloud Continent. Noon, sa paglalakbay sa Half Moon Island, maging ito man ay ang 3 dakilang Overseas Saint Islands o ang 3 dakilang Mortal Continents, kabilang ang Cloud Continent, lahat sila ay maituturing na nagdurusa ng malaking kawalan. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Matingkad pa rin sa kanyang isipan ang eksenang nangyari sa harapan niya ng mga oras na iyon.
Si Devon, ang dating Island Master ng Half Moon Island, ay ginamit ang kanyang Devil Technique para sumipsip ng Vital Essence at pumatay ng 85 outstanding powerhouses sa kanilang prime na nagmula sa 3 dakilang Overseas Saint Islands at sa 3 dakilang Mortal Continents. Di nagtagal, umalis si Alvin at ang kanyang grupo sa Hidden Fog Island. Pagkaalis nila sa Hidden Fog Island, agad silang bumalik sa Cloud Continent. Sa buong paglalakbay, si Nympha, na nakagawa ng tagumpay sa Mortal Shedding Stage Early Stage, ay dinala si Alvin at ang iba pa na lumilipad kasama niya. Ang bilis ay napakabilis na ang bilis ni Alvin nang pumunta siya rito ay hindi maihahambing dito. Nang dumating si Alvin, si Heres, Martial Emperor Lazarus, ang nagdala sa kanila dito. Ang cultivation base ni Heres ay nasa 4th level Martial Emperor stage lamang. Pagdating sa bilis, malayo pa ito mula sa Nympha. Sa bilis ni Nympha, ilang araw lang silang nakatawid sa mahabang bahagi ng karagatan bago sila nakarating sa Cloud Continent ng walang aberya. Dahil sa kanilang napakabilis na bilis, hindi man lang nila na-alerto ang anumang makapangyarihang demonyong hayop sa rehiyon ng karagatan. Matapos makarating si Alvin at ang grupo ng mga tao sa Northern Outer Land ng Cloud Continent, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at tumawid sa Stream River bago matagumpay na nakarating sa Inner Land ng Cloud Continent. Nympha, gusto kong hilingin sa 2 dakilang sinaunang angkan na tulungan akong maghanap ng mga materyales, sabi ni Alvin kay Nympha nang makabalik sila sa Cloud Continent. Walang problema. Casual na ngumiti si Nympha. Para sa kanya, ang paghingi ng tulong sa 2 dakilang sinaunang angkan ay isang maliit na bagay lamang. Little Gold, Little Black, Little White, kayong tatlo ay pupunta at humingi ng tulong sa iba pang Martial Emperors at Demon Emperors, sabi ni Alvin sa 3 maliliit na kasama. Sige. Agad namang nagningning ang mga mata ng 3 maliliit na lalaki. Ito ay isang napakasayang gawain para sa kanila. Kung mayroon mang Demon Emperor o Martial Emperor na tumangging tumulong, magkakaroon sila ng dahilan para umatake. Matagal na silang nagtitimpi sa kanilang pananatili sa Half Moon Island. Si Alvin ay may lubos na pananalig sa lakas ng 3 maliliit na kasama. Kahit na sina Martial Emperor Wesley at Demon Emperor Marduk, ang pinakamakapangyarihang mga tao na aktibo sa ibabaw ng Cloud Continent, ay hindi talaga makakapantay sa kanila. At saka, tiyak na tutulungan sila ni Martial Emperor Wesley dahil alam niya kung sino sila. Para sa Demon Emperor Marduk, nakita na niya ang pamamaraan ni Nympha noon. Kahit na mas makapangyarihan siya sa kanila, hindi rin siya maglalakas loob na tanggihan ang mga ito. Pagkaalis ni Nympha at ng 3 maliliit na kasama, dinala ni Alvin ang 2 babae at pumunta sa bagong site ng Alvin Sect. Nalaman na niya ang tungkol sa bagong site ng Alvin Sect mula kay Nympha. Ang bagong lugar ng Alvin Sect ay isang matayog na taluktok ng bundok. Pinangalanan ito ni Nympha ng Alvin Peak. Dadalhin ko muna ang 2 babae para magbigay galang kay Senior Sister Elsa. Iniabot ni Alvin ang kanyang magkabilang kamay at hinawakan ang bawat isa sa kanilang mga kamay. Dinala niya sila sa orihinal na lugar ng Alvin Sect. Ang orihinal na base site ng Alvin Sect ay ang lugar din ng dating Yin Yang Sect. Matapos marinig ni Kelly at Megan ang mga salita ni Alvin, ang kanilang mga mata ay puno ng luha. Sa sandaling ito, hindi nila maiwasang maalala ang senior sister na nag-alay ng sariling buhay para sa kanilang kapakanan. Naramdaman kung gaano emosyonal ang 2 babae, hinigpitin ni Alvin ang kanyang mga kamay habang tinitiyak niya ang mga ito, kung alam ni Senior Sister Elsa na pareho kayong maayos na namumuhay, sigurado akong makakapagpahinga siya ng payapa sa kanyang libingan. Whoosh! Mabilis na lumipad si Alvin na parang bulalakaw na dumaan sa kalangitan habang dinadala niya ang 2 babae kasama niya. Ang bilis ay napakabilis na ito ay lubhang nakakatakot. Boom! 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 Pain sa joke. Bigla na lang, sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin at pumasok kay Alvin at sa tainga ng mga babae. Parang papalapit sa kanila ang ingay habang lumilipas ang panahon. Sa nangyari, ang ingay ay nanggaling sa harapan, at maliwanag na ang ingay ay nanggaling sa isang nag-aaway. Si Alvin ay orihinal na walang anumang intensyon na makialam.
Gayunpaman, ang isang maingay na boses na umalangaw-ngaw sa kalangitan ay nagpahinto kaagad sa kanyang paggalaw. Naging solemn na ang ekspresyon niya. Romeo. Mamamatay ka ngayon. Ang dumadagandong na ungol na ito ang nagpatigil kay Alvin sa kanyang paggalaw. Romeo. Nagpalitan ng tingin sina Kelly at Megan sa isa't isa. Kitang-kita ng dalawa ang gulat sa mga mata ng isa't isa. Pamilyar sila sa pangalang ito. Naalala pa nila noong ikinwento ni Alvin ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Nabanggit niya ang isang third-rate na puwersa sa silangang distrito ng Hilagang Disyerto na matatagpuan sa southern outer land ng Cloud Continent. Ang ikatlong rate na puwersang iyon ay tinawag na 5 elementong sekta. Ang 5-element sect ay nahahati sa 5 peaks: gold, wood, water, fire, at earth. Ang peak master of Wood Peak ay tinawag na Romeo. At ang kanilang lalaki ay may napakalapit na relasyon sa Wood Peak of 5-element sect. Baka nagkataon lang. Tanong ni Megan. Well, malalaman natin kung titingnan natin, sagot ni Alvin. Sa isang iglap lang, dinala niya ang 2 babae sa lugar kung saan nagmula ang ingay ng away. May 3 matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki na umaatake sa isang lalaki mula sa lahat ng panig. Ang heaven and earth phenomenon ay umiikot sa itaas ng kalangitan habang ang maraming sinaunang itim na dragon ay nagtipon at lumilipad. Ang tanawing ito ay hindi isang bagay na makikita ng isa sa 4 na dakilang overseas Saint Islands. Gayunpaman, wala doon ang atensyon ni Alvin. Peakmaster Romeo. Bagamat nasulyapan lang niya ang silhouette ng taong inaatake, agad niyang nakilala na ito ay si Romeo, ang Peakmaster of Wood Peak mula sa 5-element sect. Siya ay isang taong malaki ang naitulong sa kanya noong nakaraan. Sa sandaling ito, si Romeo ay malubhang nasugatan at nasa bingit ng kamatayan matapos ang sabay-sabay na pag-atake ng 3 tao. Mamamatay siya kapag nagpatuloy ito. Matapos matiyak na ang taong nasa harapan niya ay si Romeo, nawala si Alvin sa kanyang pwesto nang walang anumang babala. Nang muli siyang lumitaw, nasa tabi na siya ni Romeo. Boom! Kasabay nito, isang malawak na rolling impact wave ang lumipad at pinalipad ang 3 tao na sumalakay kay Romeo na parang isang arrow na umalis sa bowstring. Ang 3 sa kanila ay lumitaw na sobrang kahabag-habag. Habang sila ay lumilipad, patuloy na umaagos ang dugo sa kanilang mga bibig. Ito ay ginawa para sa isang nakasisilaw na tanawin habang ito ay tumalsik sa hangin. Pagkatapos nilang lumipad ng medyo malayo, sa wakas ay huminto silang 3. Ang kanilang mga mukha ay kasing putla ng isang papel. Nang makainom sila ng hilang medicinal pill ay bahagyang gumaling ang kanilang mga sugat. Sino ka? Sa wakas ay nabawi ng 3 lalaki ang kanilang katinoan. Ang kanilang mga mata ay napuno ng sindek at pangamba nang tumingin sila kay Alvin. Silang 3 ay direktang mga alagad ng Demon Emperor. Gayunpaman, madali silang pinalipad ng isang tao lamang. Madaling makita ng isang tao na ang cultivation base ng lalaking ito ay nasa Martial Emperor stage. Siya ay maaaring isang Demon Emperor o isang Martial Emperor. Sa sandaling ito, nakainom na rin si Romeo ng hilang medicinal pill, at bahagyang gumaan ang kanyang pinsala. Noong una, akala niya ay tiyak na mamamatay siya ngayon. Hindi sumagi sa isip niya na may darating para iligtas siya. Nang medyo gumaan na ang pakiramdam niya, tumangala siya sa kanyang tagapagligtas. Salamat, mahal na Xavier. Gayunpaman, natigilan siya bago pa man niya natapos ang kanyang pangungusap. Nakilala na niya ang binata na nakasuot ng lila sa isang sulyap. Siya ay mukhang ganap na katulad kumpara sa nakaraan. Kung talagang kailangan niyang ituro ang pagkakaiba, sasabihin niyang ang ugali niya ang nagbago. Ang kanyang kasalukuyang ugali ay tila masyadong malalim upang maunawaan. Di Alvin. Ang boses ni Romeo ay puno ng kalituhan habang nakatitig kay Alvin nang hindi makapaniwala. Sa pagtingin sa pagkagulat ni Romeo na hindi man lang niya natapos na tawagin ang kanyang pangalan, ngumiti si Alvin at pinutol siya, Peakmaster Romeo, napakatagal na noong huli tayong nagkita. Hindi ako makapaniwala na kapag nagkita tayong muli, nakapasok ka na sa tuktok ng Martial Monarch stage. So what if nasa peak na ako ng Martial Monarch stage? Wala pa rin ako kumpara sa'yo.
Napabuntong hininga si Romeo. May masalimuot na tingin sa kanyang mga mata. Noong una niyang nakilala si Alvin, ang kanyang lakas ay ganap na hindi gaanong mahalaga. Dumating sa punto na madali niyang durugan si Alvin sa isang daliri lamang sa lakas na taglay niya noong panahong iyon. Nakaramdam siya ng hiya na ang kanyang martial daw na likas na talento ay hindi kasing husay ng kay Alvin. Nang magpaalam sila sa isa't isa sa bakana ng lihim na kayamanan ng Martial Emperor, alam na niya kung nagawa niyang makatagpo muli si Alvin sa hinaharap, tiyak na magugulat siya sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Alvin ay magbibigay sa kanya ng napakalaking pagkabigla kapag sila ay nagkita muli. Alam niya na ang pagtaas ng kanyang lakas ay maaaring ituring na mabuti. Sa kasalukuyan, nakagawa pa siya ng isang pambihirang tagumpay sa rurok ng Martial Monarch stage. Isang hakbang na lang ang kailangan bago siya makagawa ng isang pambihirang tagumpay sa Martial Emperor stage at maging isang Martial Emperor. Gayunpaman, hindi pa rin niya maihahambing kay Alvin. Hindi na kailangang mag-isip tungkol dito, alam niya na ang cultivation base ni Alvin ay walang alinlangan na nakapasok sa Martial Emperor stage. Kung hindi niya magagawang lumipad ang tatlong umaatake sa isang kisap mata lamang. Kung isa lang sa kanila, hindi sana sila naging katapat niya. Gayunpaman, silang tatlo ay nagsanib puwersa, at nahirapan siyang iwasan ang mga suntok. Kanina, sigurado siyang mamamatay siya. Sino ang nakakaalam na may isang tao na lalapit sa kanya sa tamang panahon? Bukod dito, ang taong iyon ay si Alvin. Tayong tatlo ang direktang disipulo ni Demon Emperor Marduk. I wonder kung sinong Demon o Martial Emperor ka, sir. Isa sa tatlong matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagtanong kay Alvin habang ikinulong niya ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib. Nang banggitin niya ang Demon Emperor Marduk, makikita sa kanyang mga mata ang isang bakas ng pagmamataas. Ang Demon Emperor Marduk ay isa sa dalawang pinakamalakas na Emperor stage powerhouses na aktibo sa ibabaw ng Cloud Continent. Sa lahat ng Demon Emperor sa Cloud Continent, siya ang pangalawa. Walang ibang demonyo ang maihahambing sa kanya. Bilang direktang disipulo ng Martial Emperor Marduk, ang kanyang puso ay napuno ng pagmamalaki. Ang direktang disipulo ni Demon Emperor Marduk. Walang pakialam na sumulyap si Alvin sa tatlong lalaki habang sinabi niya, hindi kayo karapat-dapat na malaman kung sino ako. Gayunpaman, dahil nasaktan ninyo si Pickmaster Romeo. Kung gayon, ang inyong kapalaran ay siya ang magpapasya. Si Alvin ay kalmado nang sabihin niya ang mga salitang ito kahit na ito ay pakinggan. 1344. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, agad na namulat ang takot sa tatlong direktang disipulo. Nakakabaliw. Masyadong baliw. Ito ang tanging impresyon nila sa binata na nakasuot ng lila na nakatayo sa kanilang harapan. Pickmaster Romeo, ano ang gusto mong gawin sa kanila? Tanong ni Alvin habang nakatingin kay Romeo. Ang tatlong direktang disipulo ni Demon Emperor Marduk ay natakot. Bago pa makasagot si Romeo, mabilis nilang sinigawan sina Alvin at Romeo. Kami ang mga direktang disipulo ni Demon Emperor Marduk. Kung maglakas loob kang hawakan kami, hindi ka pababayaan ng aming guro. Sa maikling sandali na ito, isa sa kanila ang naghagis ng communication jade sleep. Sa puntong ito lang ang magagawa nila. Hindi sila nang ahas na tumakas. Kung sinubukan nilang tumakas sa harap nitong demon o Martial Emperor, tiyak na magtatapos ang kanilang buhay sa isang kisap mata lamang. Talagang nagtatapon ka rin ng communication jade sleep. Kay Martial Emperor Marduk. Si Alvin ay nanatiling kalmado at nagtitipon habang pinag-aaralan niya ang tatlong lalaki ng may interes. Agad na namutla ang tatlong lalaki nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Ang dahilan kung bakit sila umungol ng malakas kanina ay para makaabala kay Alvin para hindi niya mapansin ang communication jade sleep. Gayunpaman, hindi sumagi sa kanilang isipan na napansin pa rin ni Alvin ang communication jade sleep. Habang namumutla silang tatlo, ang origin energies ay bumangon mula sa kanilang mga katawan habang ang profundities ay sumusunod dito na parang anino. Isang bakas ng kawalan ng pag-asa ang kumikinang sa kanilang mga mata habang maingat nilang tinitigan si Alvin.
Demon Emperor Marduk. Agad na natakot si Romeo. Medyo matagal na siyang nakarating sa inner land of Cloud Continent kaya natural na narinig din niya ang Demon Emperor Marduk noon. Alam din niyang si Demon Emperor Marduk ang pinakamalakas na Demon Emperor sa buong Cloud Continent. Hindi sumagi sa isip niya na ang tatlong Demon Monarch na kanyang kinakalaban ay magiging tatlong alagad ni Demon Emperor Marduk. Alvin, umalis na tayo. Agad na nagpadala si Romeo ng voice transmission kay Alvin na humihiling sa kanya na tumakas. Sa kanyang opinyon, kahit na si Alvin ay isa ng Martial Emperor, hindi pa rin siya magiging katapat ni Demon Emperor Marduk. Kung tutuusin, si Demon Emperor Marduk ang pinakamalakas na Demon Emperor sa Cloud Continent. Gayunpaman, lumitaw si Alvin na parang hindi niya narinig ang mga salita ni Romeo. Sa halip, pinagpatuloy niya ang pag-aaral ng tatlong lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Mukhang malaki talaga ang tiwala ninyong lahat sa inyong guro. Kung ganoon, hihintayin ko na lang siyang dumating. Hintayin mo siyang dumating. Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa bibig ni Alvin, muling bumalatay ang takot sa mukha ni Romeo. Talagang naramdaman niyang nabaliw na si Alvin. Samantalang ang tatlong lalaking nasa harapan, malamig na ngumiti. Sa kanilang opinyon, hinuhukay ni Alvin ang sarili niyang libingan. Tahimik na lumipas ang oras. Si Romeo na ang puso ay nag-aalab sa pagkabalisa ay dahan-dahan ding naging manhid. Bakit kalmado pa rin si Alvin sa mga sandaling ito? Huwag mong sabihin sa akin na kilala niya talaga ang Demon Emperor Marduk na iyon. O sa tingin ba niya ay hindi siya sasalakayin ng Demon Emperor Marduk pagdating niya? Kung titingnan kung gaano kalmado si Alvin, si Romeo ay hindi makapagbigay ng anumang kapani-paniwalang paliwanag. Para sa mga kadahilanang tulad ng maaaring talunin ni Alvin ang Demon Emperor Marduk, hindi man lang siya nang ahas na isipin ito mula sa simula hanggang sa katapusan. Hindi niya naisip na imposible ito. Patuloy na lumipas ang oras. Pagkaraan ng 30 minuto, biglang inangat ni Alvin ang kanyang ulo at tumingin sa abot tanaw. Kasabay nito, lumitaw sa kanyang mga mata ang isang figure na kasing lakas ng toro na tila isang matayog na tore. Ito ay walang iba kundi ang Demon Emperor Marduk na ilang beses niyang nakilala noong nasa ibang bansa sila. Anong nangyayari? Nakita ni Demon Emperor Marduk si Alvin sa sandaling lumitaw siya. Bahagya siyang kumunat ang noo, naamoy niya ang bango ng tatlo niyang direktang alagad. Guro, magalang na binati siya ng kanyang tatlong direktang disipulo bago sila sabay na tumingin kay Alvin at sinabing, Guro, siya po. Gusto niya tayong patayin. Master, sinadya niyang hintayin na lumitaw ka. Halatang halata na mababa ang tingin niya sa iyo. Sinabi nila na nag-aakusa sa pagtatangkang magpaypay ng apoy. Agad na lumungkot ang mukha ni Demon Emperor Marduk nang marinig niya ito. Dati, ang paglalakbay sa Hidden Fog Island at Half Moon Island ay nagdulot sa kanya ng ilang natatanging direktang disipulo. Dahil sa kadahilanang ito, lubos niyang pinahahalagahan ang kanyang iilan pang mga direktang disipulo. Agad siyang nagalit nang marinig na may gustong pumatay sa kanyang mga direktang alagad. Gayunpaman, hindi siya nawala ng dahilan kahit galit na galit siya. Nagsimulang lumingalinga ang mga mata niya sa paligid na parang may hinahanap. Hindi mo na kailangang lumingon. Wala rito ang taong kinatatakutan mo. Natural, alam ni Alvin kung sino ang hinahanap ng Demon Emperor Marduk. Sinusubukan niyang tiyakin kung si Nympha ay nasa paligid o wala. Nang patayin ni Nympha ang First Island Master ng Coral Island gamit ang Dao Talisman, naroon si Demon Emperor Marduk para saksihan ang buong insidente. Dahil dito, natakot siya sa kanya. Nang marinig na wala rito si Nympha, ang ekspresyon ni Demon Emperor Marduk ay umiwas. Tumingin siya kay Alvin na may matalim na tingin at malamig na nagtanong, Alvin, hindi mo ba naisip na kailangan mo akong bigyan ng paliwanag? Explanation. Anong explanation? Nagtataka na tanong ni Alvin. Gusto mo bang patayin ang mga direktang disipulo ko? Malinaw na binibigkas ng Demon Emperor Marduk ang bawat salita. Ang kanyang mga mata ay tila napakabangis. Para siyang lalamunan ng kung sino. So,
Walang pakialam na tanong ni Alvin. Masyadong casual ang kanyang tono na maging si Romeo ay nabigla. Puno ng malamig na pawis ang buong pagkatao niya. Alvin, mas mabuting malaman ang sarili nating mga limitasyon. Inaamin ko na mayroon ka talagang likas na talento. Gayunpaman, wala ka sa harapan ko ngayon, pagbabante ni Demon Emperor Marduk sa kanyang malalim na boses. Mas lalong namula ang kanyang mukha nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Tama. Kailangan nating malaman ang sarili nating mga limitasyon. Gayunpaman, sa palagay ko kailangan nating malaman ang higit pa sa ating mga limitasyon bilang isang demonyo. Ano sa palagay mo, Martial Emperor Marduk? Kalmadong tanong ni Alvin tulad ng dati. Sa harap ng walang takot na si Alvin, ang galit na Demon Emperor na si Marduk ay kumirot. Parang binuhusan ng isang balde ng malamig na tubig ang kanyang ulo, agad siyang naging alerto. Anong dahilan niya para kumilos ng walang ingat sa harap ko? Si Demon Emperor Marduk ay agad na muling tumingin sa paligid. Sa sandaling nakita ni Alvin ang mga kilos ni Demon Emperor Marduk, hindi niya maiwasan na medyo nakakatawa ito. Gayunpaman, wala siyang sinabi kay Demon Emperor Marduk. Sa halip, tumingin siya kay Romeo at sinabing, "Pickmaster Romeo, kung gusto mong patayin silang tatlo, magagawa ko ito para sa iyo anumang oras." Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa bibig ni Alvin, agad na namutla ang tatlong direktang disipulo ni Demon Emperor Marduk. Si Romeo, sa kabilang banda, ay naguguluhan. Dumating na sa panahong ito, at naglakas loob pa rin si Alvin na sabihin na gusto niyang patayin ang tatlong direktang disipulo ni Demon Emperor Marduk. Pickmaster Romeo, dahil wala kang sinabi, tatanggapin ko ito bilang iyong tacit consent. Dahil pumayag ka na, papatayin ko silang tatlo para ipaghiganti ka. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Alvin sa kanyang bibig, malamig niyang tiningnan ang tatlong direktang disipulo ni Demon Emperor Marduk. Naloloko ka lang. Matapos matiyak na walang tao sa paligid, sa wakas ay nanambalik ang Demon Emperor Marduk at galit na tumingin kay Alvin. Nang mapagtonto niyang sinadya ni Alvin na patayin ang kanyang tatlong direktang disipulo, ang kanyang mukha ay naging seryoso, at siya ay sumugod. Gayunpaman, huli na siya. Bang! 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 Habang umaalingaw-ngaw sa hangin ang tunog ng tatlong pagsabog, ang tatlong direktang disipulo ni Demon Emperor Marduk ay agad na sumabog sa ambon ng dugo. Naiwan lang nila ang tatlong spatial ring at isang tumpok ng profundity fragment. Matapos makuha ang spatial rings at profundity fragments, nagtaas ng kamay si Alvin at iginiya sila patungo sa Romeo gamit ang invisible energy. Maliwanag na gusto niyang ibigay ang mga loot na ito kay Romeo. Alvin. Sa sandaling ito, si Demon Emperor Marduk na galit matapos makita ang kanyang tatlong direktang mga disipulo na pinatay ay halos magmukmak. Sa isang malakas na dagandong, direktang sinunggaban niya si Alvin. Sa sandaling ito, tila nag-transform siya sa isang mabangis na hayop na may dagwang uwang. Para bang hindi siya mapapahinga hanggat hindi niya nagawang lumunin si Alvin. Firmf. Bumantong hininga si Alvin sa kanyang malalim na boses, at hindi nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita niyang galit na galit ang Demon Emperor Marduk sa kanya. Nang dumating si Demon Emperor Marduk sa kanyang harapan at ang pag-atake na tumawid sa kalangitan ay dumaong na sa wakas ay kumilos si Alvin. Sa pagtataas ng kanyang kamay, isang malakas na busog ang lumitaw. Sa susunod na sandali, inilagay niya ang kanyang kamay sa bowstring. Whoosh! Matapos hilahin ang bowstring sa hugis ng isang full moon, binitawan niya ang kanyang kamay. Isang malakas na dumadagandong na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin at nagdulot ng napakalawak na impaktong alon na pumailan lang sa kalangitan habang direktang sumasalubong ito sa pag-atake ni Demon Emperor Marduk. Sa isang iglap, ang pag-atake ni Demon Emperor Marduk ay nawasak ng impact wave habang ito ay tumatakas. Bukod dito, ang malawak na impact wave ay dumaong din sa Demon Emperor Marduk at pinalipad siya. Nang siya ay pinalipad ng ilang dosenang metro ang layo ay sa wakas siya ay tumigil. Pilit niyang ibinaba ang sariwang dugo na bumubulusok sa kanyang lalamunan.
Matapos mahabol ang kanyang hininga, pilit niyang nilunok ang dugo pabalik sa kanyang tiyan. Kahit sa mga sandaling ito, pilit pa rin niyang pinapanatili ang kanyang imahe. Gayunpaman, ang kanyang sobrang maputlang mukha ay nagbigay sa kanya. Matapos huminga ng malalim at uminom ng healing medicinal pill, gumaling ng kaunti ang mga sugat ni Demon Emperor Marduk. Nang mabawi niya ang kanyang katinoan, tumingin siya kay Alvin na may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ganap niyang tinanggihan ang ideya ng paghihiganti para sa kanyang tatlong direktang disipulo. Anong biro? Ang lakas lamang na ipinakita ni Alvin ng mag-isa ay isang bagay na hindi niya kayang labanan. Kahit anong pilit niya, mamamatay lang siya sa kahindek-hindek na paraan. Dahil dito, nagpasya siyang sumuko. Marahil, ito lang ang tanging paraan para makatakas siya sa kamatayan. Alvin, malamang na hindi ko naintindihan ang sitwasyon kanina. Isipin mo, malamang silang tatlo ang nakasakit sa kaibigan mo kaya may katwiran ang aksyon mo sa pagpatay sa kanila. Upang mabuhay, nagpasya si Demon Emperor Marduk na magkusa at sumuko. Sa sandaling ito, tanging pagkalito ang naramdaman niya sa kanyang puso. Hindi niya akalain na ang binata na nakasuot ng lila na hindi niya masyadong pinapansin ay biglang naging mas makapangyarihan pa sa kanya. Ang lakas na ipinakita niya ay mas malakas kaysa sa anumang maipapakita niya. Dahil ito ay isang hindi pagkakaunawaan, kung gayon hayaan na lamang natin ang bagay na ito, sagot ni Alvin. Hindi niya intensyon na pahirapan ang Demon Emperor Marduk. Oo. Mabilis na tumango si Demon Emperor Marduk. Gayunpaman, may isang bagay akong gusto mong gawin para sa akin, Demon Emperor Marduk. Sa tingin ko hindi mo ako tatanggihan, di ba? Sabi ni Alvin nang hindi nagpapatalo. Silang dalawa na nakatakdang mag-showdown sandali lang ay magalang na nagsalita sa isa't isa. Para silang uupo at magkukwentuhan. Natigilan si Romeo nang makita ito. Siyempre hindi. Agad na umiling si Demon Emperor Marduk na may ngiti sa kanyang mukha. Kung ano ang nakatago sa likod ng ngiting iyon, siya lang ang makakaalam. Kung gagawin mo sa akin ang pabor na ito, Demon Emperor Marduk, tiyak na bibigyan kita ng malaking gantimpala kapag tapos ka na. Kung mapatunayan mong malaking tulong ka, handa pa akong bigyan ka ng Saint Stones bilang tanda ng pasasalamat, pangako ni Alvin habang nakatingin siya kay Demon Emperor Marduk. 1345. Ipinangako ni Alvin kay Demon Emperor Marduk ang mga Saint Stones. Hanggat nahanap siya ni Demon Emperor Marduk ng napakaraming materyales na kailangan niya, handa siyang magbigay ng Saint Stone kay Demon Emperor Marduk. Natural, agad na natuwa si Demon Emperor Marduk. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Alvin sa kanyang bibig, agad siyang nagpaalam sa kanila at nagmamadaling umalis. Bastos, bakit hindi mo na lang siya pinatay? Kumunat ang noo ni Megan. Nagalit siya sa walang pidyaw na ugali ni Demon Emperor Marduk kanina. Bueno, ang hayaan siyang mabuhay ay 1,000 beses na mas mahusay kaysa sa pagpatay sa kanya. Siya ang pinakamalakas na Demon Emperor sa Cloud Continent kaya ang kanyang impluwensya ay pambihira. Kung tinutulungan niya tayong maghanap ng mga materyales, tiyak na mas mataas ang kahusayan, sagot ni Alvin. Sa isang utos lamang mula sa Demon Emperor Marduk, sa tingin ko lahat ng mga demonyo sa inner land ng Cloud Continent ay malamang nagagawin ang lahat para sa kanya, mahinang bulong ni Kelly. Iyon nga ang dahilan kung bakit hinayaan ko siyang mabuhay. Tumango si Alvin. Maging ito man ay ang dalawang dakilang sinaunang angkan o Martial Emperor Wesley, ang kanilang impluwensya ay maaaring ituring na medyo malaki sa mga martial artist ng tao. Gayunpaman, ang mga ligaw at mapang-akit na demonyong iyon ay hindi kailanman makikialam sa kanila. Ngayong mayroon na tayong tulong ng Demon Emperor Marduk, ang mga bagay ay magiging iba. Ito rin ang dahilan kung bakit handa si Alvin na ipangako kay Demon Emperor Marduk ang Santong Bato. Sa lahat ng mga demonyong hayop sa Cloud Continent, ang Demon Emperor na si Marduk ay walang alinlangan na katulad ng kanilang Emperor. Sino ang mga ngahas na sumuway kapag ibinigay na ng emperador ang kanyang utos? Bukod dito, ang mga demonyong hayop ay talagang mas sanay sa paghahanap para sa mga materyales na iyon.
Sila ay orihinal na nanatili sa mga tigang na bundok at walang track na kapatagan. Sino ang nakakaalam kung nakita nila ang mga materyales noon para malaman nila kung saan ito hahanapin? Ibinubuhos ni Alvin ang kanyang buong puso at kaluluwa sa pag-aayos ng Seven Treasures Exquisite Pagoda. Naturally, ginawa niya ang lahat ng kanyang pagsisikap na gawin iyon ay para maayos niya ang Seven Treasures Pagoda sa lalong madaling panahon. Ayon kay Elder Hugo ang three-legged golden crow, kahit na nagawa lang niyang ayusin ang ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda, makukuha na niya ang Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword. Ang Jasper Celestial Sword ay isang nakakasakit na Celestial Supreme Treasure na may mabigat na puwersa. Bukod dito, nalaman din ni Alvin na hanggat ang ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay naayos, maaari siyang umakyat mula sa unang antas upang mag-cultivate. Ang cultivation na nakapalibot sa ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda ay mas maganda. Nakakaalarma din ang bilis ng paglipas ng oras. Kahit na manatili siya sa ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda sa loob ng 3 araw, 1 araw lang ang lilipas sa labas ng pagoda. Dahil dito, para sa kapakanan man ng Jasper Celestial Sword o para sa pagkakaroon ng mas magandang cultivation ground, gusto ni Alvin na tulungan si Elder Hugo na ayusin ang ikalawang antas ng Seven Treasures Exquisite Pagoda sa lalong madaling panahon. Si Romeo na nakatayo sa gilid ay hindi nakaimik ng mahabang panahon. Ang titig na dati niyang tinitingnan kay Alvin ay sobrang komplikado. Ang mayabang at mapang-akit na binata noong panahong iyon ay napakaraming naabot sa kasalukuyan. Maging si Demon Emperor Marduk, ang pinakamalakas na Demon Emperor sa Cloud Continent, ay hindi talaga katapat para sa kanya. Pitmaster Romeo, paano ka nakipag-away sa mga direktang disipulo ni Demon Emperor Marduk? Curious na tanong ni Alvin habang nakatingin kay Romeo. Lahat ito ay dahil sa spirit weapon na ito dito. Itinaas ni Romeo ang makitid na espada sa kanyang kamay na may mapang-asar na ngiti sa kanyang mukha. Bagamat ang makitid na espada ay mukhang ordinaryo, ang mga alon ng matalim na aura na ibinubugbog nito ay tila ba ay maaaring tumago sa kahit ano. Masasabi ni Alvin na ito ay isang royal grade spirit weapon sa isang sulyap lamang. Matapos habulin ang memorya ng Rebirth Martial Emperor, mabilis na nalaman ni Alvin na ito ay isang bagay na ginawa ng Rebirth Martial Emperor noong nakaraan. Ang espadang ito ay talagang isang kayamanan. Ngumiti si Alvin. Masasabi mo ba? Bahagyang natigilan si Romeo. Pagkatapos ng lahat, nalaman lamang niya ang tungkol sa kung gaano kahanga-hanga ang espada pagkatapos niyang gamitin ito. Oo. Tumango si Alvin bago inilipat ang paksa. Pitmaster Romeo, gumagala ka ba sa Innerland mag-isa? Hindi ka sumali sa isang sekta o isang angkan? Hindi. Umiling si Romeo. Iniwan ko ang 5-element sect dahil ayokong matali. Tsaka nasanay na akong gumala sa loob ng ilang taon. Oo, medyo maganda ito sa totoo lang. Gayunpaman, mas mabuti pa rin na mag-ingat kapag gumagala sa labas ng mag-isa. Lalo na sa hawak mong espada ngayon. Hindi mo dapat ipahalata kung gaano ito kamangha-mangha sa ibang tao para maiwasan ang hindi kinakailangang gulo, paalala ni Alvin sa kanya. Sa hinaharap kung pagod ka ng gumala sa labas, maaari kang palaging pumunta sa Alvin Sect, Pitmaster Romeo. Kapag nandoon ka na, sabihin mo lang sa kanila na kaibigan kita, dagdag ni Alvin. Sektang Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, agad na nanliit ang mga mata ni Romeo. Ang Alvin Sect na pinakamalakas na sekta sa Cloud Continent. Matagal ko nang narinig na ang sect leader ng Alvin Sect ay nawala, at hinahanap siya ng buong Alvin Sect. Huwag mong sabihin sa akin na ikaw talaga ang sect leader ng Alvin Sect. Bagamat dati nang narinig ni Romeo ang sect leader ng Alvin Sect, ay tinatawag ding Alvin, naisip niya na nagkataon lamang ito. Sa kanyang opinyon, gaano man kataas ang likas na kakayahan ni Alvin, imposible para sa kanya na maging sect leader ng pinakamalakas na sekta sa buong Cloud Continent sa napakaikling panahon. Akala niya ang taong iyon ay may kaparehong pangalan sa Alvin na kilala niya.
Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Alvin at maalala ang lakas na ipinakita ni Alvin kanina, masasabi niya kay Alvin na alam niyang sect leader ng Alvin sect. Tama. Alvin sect ang sekta ko. Tumanggo si Alvin. Bigla siyang natauhan at nagpatuloy siya sa pagsasabing, ang dalawang magkapatid na lalaki, sina Chad at Renz, ay nasa Alvin sect din. Ang Niger Twins ay ang mga direktang disipulo ng sect leader ng Five Element sect. Sila ay orihinal na nasa Lazarus Peak, ang cultivation place ng Martial Emperor Lazarus, Heres. Gayunpaman, ayon kay Nympha, pumunta sila sa Alvin sect pagkatapos noon. Hindi ako makapaniwala dito, hindi ako makapaniwala dito. Talagang hindi sumagi sa isip ko na ikaw talaga ang sect leader ng pinakamalakas na sekta sa Cloud Continent, Alvin, pagmumuni-muni ni Romeo habang umiiling. Sa huli, same time niyang tinanong, Alvin, ang iyong kasalukuyang cultivation base ay dapat nasa 8th level Martial Emperor stage, tama ba? Sa pagkakaalam niya, si Demon Emperor Marduk ay nasa 7th level Demon Emperor stage. Oo. Tumanggo si Alvin. Ilang saglit pa silang nagkwentuhan bago sila tuluyang nagpaalam. Ipinakilala pa ni Alvin ang dalawang babae kay Romeo. Naisip niya sa sarili, Alvin, panalo ka talaga sa buhay. Hindi ba iyon ang nangyari? Hindi lamang ang likas na talento ni Alvin ay nakakatakot sa langit, ngunit siya ay nakatayo na sa tuktok ng Cloud Continent sa murang edad. Maging ang dalawa niyang kasintahan ay bihirang kagandahan din. Pagkatapos magpaalam kay Romeo, dinala ni Alvin ang dalawang babae at nagpatuloy sa pagtungo sa orihinal na base site ng Yin Yang sect. Sa kasalukuyan, ito ay itinuturing pa rin bilang site ng Alvin sect. Gayunpaman, isa lamang itong branch site. Ang sangay na ito ay pinamahalaan ng dalawang tao. Nalaman ito ni Alvin mula kay Nympha sa kanilang paglalakbay pabalik. Ang dalawang taong tumangging umalis ay sina Jack at Goldtog. Young Master. Guru. Nang sa wakas ay nakita muli ni na Jack at Goldtog si Alvin, na puno sila ng mga emosyon. Nanatili sila rito dahil buong tatag silang naniniwala na si Alvin ay tiyak na babalik dito muli. Sa wakas ay dumating si Alvin na parang naniwala sila. Miss Kelly? Miss Megan? Magalang na bati ni Jack kina Kelly at Megan nang makita niya sila. Hindi siya pamilyar kina Kelly at Megan dahil alam niyang sila ang nobyo ng kanyang young master. Para sa kanilang kapakanan, walang ginawang pagsisikap ang kanyang young master sa paghahanap sa kanila kahit na wala itong resulta. Mga babaeng liege. Sa wakas ay nanumbalik ang katinoan ni Goldtog sa paalala ni Jack, at mabilis siyang nagbigay galang kina Kelly at Megan. Tumanggo sina Kelly at Megan na may ngiti sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, baka sa kanilang mga mata ang pagkabalisa. Nang makita kung gaano kabalisa ang dalawang babae, dinala sila ni Alvin sa kahoy na bahay na kinalalagyan ng katawan ni Elsa. Ang katawan ni Elsa ay ganap na napanatili dahil sa kabaong ng yelo. Senior Sister. Sa sandaling makita ng dalawang batang babae ang babaeng nakaputi na nakahiga sa kabaong ng yelo, agad na tumulo ang mga luha sa kanilang napakaganda at pinong mukha. Bakas lang sa mukha nila ang panghihinayang. Pagkatapos ng lahat, namatay si Elsa sa pagprotekta sa kanila. Senior Sister, naghiganti na si Scoundrel para sa iyo. Makakapagpahinga ka na sa kapayapaan, bulong ni Megan. Senior Sister, kami ni Sister Megan ay ngayon ay maayos na ang pamumuhay. Di huwag kang mag-alala, mabubuhay kami ng masaya at matutugunan namin ang iyong expectations. Pahayag ni Kelly sa pagitan ng mga hikbi. Nang makita ito, bumantong hininga si Alvin at umiling bago niya iniwan silang dalawa. Sa mga sumunod na araw, hindi ginulo ni Alvin ang dalawang babae at hinayaan silang samahan si Elsa ayon sa gusto nila. Bilang karagdagan sa paglilinang, nilinis din niya ang ilang mga table tasks para sa Jack at Goldtog sa panahong ito. Bilang mga tagasunod ni Alvin, hindi sila pinagmalupitin ni Nympha noong siya ay acting sect leader ng Alvin sect. Dahil dito, pareho ang kanilang cultivation base ay hindi rin mababa. Makalipas ang 10 araw.
Sa tuktok ng dating yang peak ng Yin Yang sect, kasalukuyang Alvin Peak, tatlong figure ang nakatayo sa isang hilera. Sila ay walang iba kundi sina Alvin, Kelly, at Megan. May dalawang lapida na itinayo sa harapan nila. Ang isa sa mga lapida ay kay Elsa habang ang isa naman ay sa Vice Peak Master ng dating Yin Peak ng Yin Yang sect. Siya rin ang amo ni Kelly, Megan, at Elsa. Ang Vice Peak Master na ito ng dating Yin Peak ng Yin Yang sect ay kapatid din ni Peak Master Jean mula sa Seven Star Sword sect. Hindi pa siya nakilala ni Alvin, ngunit dahil siya ang amo ng dalawang babae at maganda ang pakikitungo niya sa dalawang babae, iginalang pa rin niya ang kanyang paggalang sa pamamagitan ng pagyuko sa kanyang lapida. Tungkol sa lapida ni Elsa, same time na iginalang ni Alvin ang kanyang paggalang. Senior Sister Elsa, salamat. Kung hindi dahil sa determinasyon mong protektahan sila sa kabayaran ng iyong buhay, baka wala na akong pagkakataon na makita ang dalawang babaeng ito. Sa huli, yumoko si Alvin. Matapos may libing ng ligtas si Elsa, nanatili sina Kelly at Megan sa tabi ng libingan para sa isa pang 3 buwan. Sa loob ng 3 buwang ito, nakaupo lang silang nakakross sa harap ng lapida at matigang binantayan ito. Ang puso ni Alvin ay hindi maiwasang masaktan para sa kanila. Ang tagal ng 3 buwan ay sapat na para sa maraming bagay na mangyari. Si Alvin ay naging mas makapangyarihan ngayon. Matagumpay niyang naintindihan ang 9th level Emperor Stage Sword Profundity at ang 8th level Fused Profundity. Sa kasalukuyan, maaari akong ituring na nakapasok na sa tuktok ng Martial Emperor Stage. Hanggat magagamit ko ang Sword Profundity bilang tulay at hayaan ang 2 dakilang profundities na sumanib sa aking mga katawan upang buksan ang Saint Vein, makapasok ako sa Mortal Shedding Stage, bulong ni Alvin sa sarili. Isang pilyong ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Bakas dito ang kasiyahan. 1346. Para sa Fused Profundity, wala pa ring ideya si Alvin kung ano talaga ito hanggang ngayon. Sa una, ang 5 Monarch Stage Nature Profundities ay nagsanib at naging Fused Profundity. Ang kapangyarihan ng Fused Profundity ay napakalakas na maihahambing ito sa isang Emperor Stage Profundity. Sa isang estado ng pagkalito, nagpasya si Alvin na tanungin si Elder Hugo, ang 3-legged Golden Crow, sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Pagkatapos niyang pumasok sa 7 Treasures Exquisite Pagoda, napansin niyang naka-cross-legged si Elder Hugo sa hangin habang nakapikit. Hindi niya alam kung naglilinang ba siya o nakapikit lang para magkaroon ng mental composure. Nang pumasok si Alvin, agad na binuksan ni Elder Hugo ang kanyang mga mata. Mabilis na binigkas ni Alvin ang tanong sa kanyang isipan. Kalaliman. Nagtaas ng kilay si Elder Hugo. First time niyang marinig ang term na ito. Marahil, iba-iba ang cultivation system sa bawat lugar. Profundity ang terminong ginamit sa Cloud Continent. Marahil ang iba pang 2 mortal continents ay may ibang termino para dito. Ito ang enerhiya. Sa pagtaas ng kanyang kamay, ang 5 kulay na enerhiya ay naging anyo ng isang 5 kulay na liwanag na bola na lumipad sa hangin. Ito ang Fused Profundity na sinasabi ko. At ito ay ang Sword Profundity. Itinaas ni Alvin ang kabilang kamay. Isang translucent sword na naglalabas ng mga alon ng matalas na aura ang lumipad sa itaas ng kanyang palad habang patuloy itong umiikot. Kaya ito ang kalaliman na sinasabi mo. Matapos tingnan ito ni Elder Hugo, agad siyang tumango. Ang mga profundities na ito ay katulad ng 5 elemental chi sa planet Yanhuang. Kapag ang 5 elemental chi ay ganap na nakapasok sa katawan ng isang tao, ito ay magpapagana sa potensyal ng kanyang katawan, at ang kanyang lakas ay kukuha ng isang mahusay na paglukso pasulong. Agad na nagningning ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Elder Hugo. Ang kanyang mga salita ay katulad ng dahilan kung bakit umiral ang profundities. Ayon kay Nympha, kapag ang profundities ay ganap na sumanib sa katawan ng isang tao, mabubuksan nito ang Saint Vein. Sa oras na iyon, ang profundities ay magiging bahagi ng katawan ng isang tao, hindi na isang hiwalay na nilalang. Ito ay may parehong konsepto sa 5 elemental chi na binanggit ni Elder Hugo.
Parang ang iyong sword profundity ay umabot na sa limitasyon ng 5 elemental chi. Tungkol naman sa fused profundity, parang malapit na rin itong maabot ang limitasyon nito. Gayunpaman, nararamdaman kong malaki pa rin ang potensyal nito na hindi pa natutuklasan. Dama po ang tingin ni Elder Hugo sa 5 kulay na light ball na umaaligid sa hangin. May bakas ng pagkalito sa kanyang mga mata. Isang malaking potensyal. Nang marinig iyon, ang puso ni Alvin ay nanginginig saglit bago niya naisip, huwag mong sabihin sa akin na ang fused profundity ay kasalukuyang nasa monarch stage lamang at ito ay maaari talagang itaas sa emperor stage. Habang nagmumuni-muni siya, mas lalong hindi siya makapaniwala. Hindi ba ito masyadong malayo? Ang kanyang fused profundity ay kapantay na ng emperor stage profundity. Kung maaari pa itong itaas sa Emperor Stage Fused Profundity, kung gayon gaano ito kalakas. 10 beses na higit pa sa Emperor Stage Profundities. Anong uri ng konsepto iyon? Nakaramdam si Alvin ng panginginig sa kanyang gulugad nang maisip niya ito. Kung maaari, sana ay gagawa ka lang ng iyong tagumpay pagkatapos mong ganap na matuklasan ang potensyal ng iyong Fused Profundity. Sa oras na iyon, ang mga benepisyong makukuha mo ay hindi maaabot ng sinumang ordinaryong tao, sa wakas ay sinabi ni Elder Hugo pagkatapos niyang magnilay-nilay sa isang sandali. Pagkatapos kong ganap na matuklasan ang potensyal ng aking fused profundity. Sumimangot si Alvin. Kung ang fused profundity ay nasa 8th level monarch stage profundity lamang. Kung gayon, hindi ba niya kailangang intindihin ito hanggang sa 9th level Emperor Stage Profundity kung gusto niyang matuklasan ang potensyal ng kanyang Fused Profundity? Pupunta sa 9th level Emperor Stage Fused Profundity mula sa 8th level Monarch Stage Fused Profundity. Aking kabutihan. Gaano katagal iyon? Gayunpaman, naniwala si Alvin sa mga salita ni Elder Hugo sa alinmang paraan. Sino siya? Siya ang three-legged golden crow. Ang banal na sunbird mula sa sinaunang mitolohiya sa kanyang nakaraang buhay. Sa totoo lang, walang dahilan ang naturang nilalang para dayin siya. Bukod dito, siya na ngayon ang may-ari ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Bilang pagoda spirit ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, sa kanan, hinding-hindi siya sasaktan ni Elder Hugo at wala siyang anumang dahilan. Pagkatapos huminga ng malalim, ipinahayag ni Alvin ang kanyang pag-aalala na masyadong matagal bago niya ito maunawaan hanggang sa 9th level Emperor Stage Fused Profundity. Medyo mahaba talaga ang oras na kailangan mong gugulin. Gayunpaman, maaari kang manatili sa 7 Treasures Exquisite Pagoda para magtanim dahil mabagal ang paglipas ng panahon dito, sabi ni Elder Hugo kay Alvin. Sa unang antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda, ang 2 araw sa loob ay katumbas ng 1 araw sa labas. At saka, kung makakahanap ka ng sapat na 7 level ng mga materyales sa 7. Napakagandang pagoda sa oras na iyon, ang 3 araw sa loob ay katumbas ng 1 araw sa labas. Oo, sa tingin ko iyon lang ang solusyon ngayon. Tumango si Alvin. Nagpasya siyang huwag gamitin ang 9th level sword profundity bilang tulay para buksan ang Saint Vein na nakatago sa loob ng kanyang katawan sa ngayon. Bubuksan lang niya ito pagkatapos niyang maunawaan ang 9th level Emperor Stage Fused Profundity. Fused Profundity. Sana ay sorpresahin mo ako sa oras na iyon. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Alam niya na kapag nakapagdesisyon na siya, nakatakdang buksan niya ang Saint Vein sa ibang pagkakataon para makapasok sa Mortal Shedding Stage. Kasabay nito, isang malakas na premonition ang lumitaw sa puso ni Alvin. Marahil ang kanyang desisyon ay makakaapekto sa bilang ng mga Saint Veins na mabubuksan niya sa hinaharap. Sa kasong ito, maaari akong magkaroon ng pagkakataon na manalo si Bastard. Nagawa ni Bastard na magbukas ng 23 Saint Vein sa intermediate stage ng Mortal Shedding Stage. Kahit na naabot ni Nympha ang intermediate stage ng Mortal Shedding Stage sa hinaharap, halos imposible para sa kanya na magbukas ng 23 Saint Veins. Ang pinakamakabukas ay ang Saint Veins. Ang pinakamakabukas ay ang Saint Veins.
Ang bastard na binanggit ni Alvin ay walang iba kundi si Wang Ba, ang kasalukuyang Devin na umalis sa Half Moon Island upang maglakbay patungo sa Dao Marshall Saint Land. Malaki ang tiwala niya sa sarili niya dahil hindi na siya ang dating niya. Sa kasalukuyan, bilang karagdagan sa pagkakaroon ng dalawang rebirths, ang pundasyon ng kanyang katawan ay napakatibay din. Anong biro? Sa mga tuntunin ng matibay na pundasyon, ano pa ang mas matibay kaysa sa fused profundity? Nakakatuwa. Kung mabubuksan ko talaga ang 81 Saint Veins, magiging perpekto ito. Nagningning ang mga mata ni Alvin habang nangangarap siya ng gising kahit na pakiramdam niya ay medyo malayo ito. Sa katunayan, 3 lang ang mga tao na nakapagbukas ng hanggang 81 Saint Vein sa mahabang kasaysayan ng Dao Marshall Saint Land. Bagamat hindi pa niya ito naranasan, naisip niya kung gaano ito kahirap. Matapos makinig sa payo ni Elder Hugo, at pagkatapos niyang magdesisyon, tumuon si Alvin sa pag-unawa sa fused profundity. Sa oras na ito, ang pag-unawa sa fused profundity ang tanging magagawa niya. Maging ang kanyang cultivation base o ang kanyang sword profundity, parehong naabot na ang kanilang limitasyon sa ngayon at hindi na maaaring itaas. Nagkataon lang, ang sword daw na nagmula sa salitang sword, sa aking isipan ay naubos na rin noong naintindihan ko ang 9th level Emperor Stage Sword Profundity, ungol ni Alvin, mukhang oras na para bumalik ako at tingnan ang salitang sword. Siguro kung magpapatuloy pa ba ang aking salitang sword profundity, kung titingnan ko pa ba ang sword profundity ko. Espada daw. Pagdating sa sword profundity, naintindihan ito ni Alvin hanggang sa 9th level Emperor Stage Sword Profundity. Sa kanan, naabot na niya ang limitasyon. Gayunpaman, sa opinyon ni Alvin, ang salitang sword ay hindi sumunod sa normal na loika. Malakas ang pakiramdam niya tungkol dito. Matapos manatili ang dalawang babae sa libingan ni Elsa sa loob ng 3 buwan, sa wakas ay umalis sila at bumalik sa tabi ni Alvin. Bumalik tayo sa Southern Outer Land. Matapos ipaalam sa dalawang babae at magpaalam kay Jack at Gold Thug, isinama ni Alvin ang dalawang babae at umalis. Bagamat gustong umalis ni Jack at Gold Thug kasama si Alvin, mabilis nilang inalis ang ideya sa sandaling naisip nila ang tungkol kay Kelly at Megan. Pagkatapos ng lahat, hindi ba nila maaabala ang kapaligiran kung sasama sila sa kanila? Dinala ni Alvin ang dalawang babae at mabilis na dumaan sa walang hangganang Stream River bago sila tuluyang nakarating sa Southern Outer Land. Pagkatapos bumalik sa Southern Outer Land, nabalot siya ng mga alaala nang makita ang lugar at bumantong hininga. Sa sandaling ito, naalala niya ang Lo-clan na nilipol ng Han Clan. Nananatili siya noon sa Lo-clan sa loob ng ilang panahon. Gayunpaman, nawala ito ng ganoon. Hindi umimik sina Kelly at Megan. Tahimik lang silang nanatili sa tabi ni Alvin. Hindi na kailangan ng mga salita sa sandaling ito. Kung ang disipulo ng Han Clan na lumipol sa Lo-clan ay buhay pa, agad siyang hahanapin ni Alvin upang maghayganti. Gayunpaman, ang problema ay ang disipulo ng Han Clan ay pinatay na ni Nympha. Dahil dito, maaari lamang niyang pahalagahan ang alaala niya kasama ang dating Lo-clan. Hanggat nariyan pa si Benny, ang Lo-clan ay hindi ganap na nalipol. Kapag bumalik ako sa pagkakataong ito, tutulungan ko siyang muling itayo ang Lo-clan. Sa sandaling ito, naalala ni Alvin si Benny. Si Benny ay ang pangalawang young master ng Lo-clan. Siya rin ang tanging natitirang survivor sa Lo-clan matapos itong lipulin. Pagkatapos noon, tinawid niya ang Stream River patungo sa Inner Land bago pumasok sa Alvin Sect upang maging alagad ng Alvin Sect. Pagkatapos magpakawala ng isa pang mahabang buntong hininga, dinala ni Alvin ang dalawang babae at umalis sa Northern Divergent Land ng Southern Outer Land. Sa kasalukuyang bilis ni Alvin, hindi nagtagal bago siya nakarating sa isang pamilyar na lugar. Ang Hilagang Disyerto. Noong panahong iyon, nang umalis siya sa Dark Cloud Dynasty sa unang pagkakataon, ang unang lugar na pinuntahan niya ay ang Hilagang Disyerto. Sumali siya sa martial competition ng 10 Dynasties na inorganisa ng Skywolf Fort, isang third-rate na puwersa sa Hilagang Disyerto.
Nang magsimula ang martial competition ng Ten Dynasties, iyon din ang tunay niyang pag-akyat sa entablado ng Cloud Continent. Sa pagbabalik tanaw sa nakaraan, hindi napigilan ni Alvin na mapabuntong hininga kahit na dumaan na siya sa dalawang reinkarnasyon. Hindi sila nanatili sa hilagang disyerto. Ipinagpatuloy ni Alvin na ibalik ang dalawang babae sa Dark Cloud Dynasty, ang Darkstone Empire, ang Azure Forest Imperial Kingdom, at sa wakas, Seven Star Sword Sect. Pagkaraan ng napakaraming taon, ang 7 taluktok ng espada na umabot sa langit sa base site ng Seven Star Sword Sect ay bumalik din sa orihinal nitong hitsura. Walang mga palatandaan na nagpapakita na ito ay nawasak noon. Sa itaas ng kalangitan, tumingin si Alvin sa 7 sword peaks habang ang isang pahiwatig ng nostalgia ay sumilay sa kanyang mga mata. Samantalang ang dalawang batang babae sa kanyang tabi, nangingilid na ang mga luha sa kanilang mga mata nang bahagyang manginig ang kanilang maselang katawan dahil sa labis na emosyon. Napakatagal na nilang umalis sa lugar na ito. That time nung umalis sila, hindi sumagi sa isip nila na aalis sila ng mahigit 10 taon. 1347. Kelly, puntahan mo si Pickmaster Jean. Sigurado akong namiss kanya ng sobra sa mga taong ito, sabi ni Alvin kay Kelly. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, agad na tumango si Kelly. Nang lumipad siya palabas, agad siyang pumasok sa Duby Peak, ang unang tuktok ng 7 dakilang taluktok ng espada. Scoundrel, gusto kong magtayo ng lapida para kay Master at Senior Sister, bulong ni Megan. Bagamat nalaman na niya mula kay Alvin na ang sect leader ng Seven Star Sword Sect, Elder B, at Senior Sister Olivia ay namatay na, medyo nalungkot pa rin siya habang ang eksena sa harap ay nagpapaalala sa kanya ng dati niyang pinagmumulan. Nailagay ko na ang mga lapida bago ito. Ito ay sa dating cultivation ni Elder B, sagot ni Alvin. Noong panahong iyon, nang muling itinayo ang Seven Star Sword Sect, siya at ang kasalukuyang sect leader ng Seven Star Sword Sect, si Morris, ay nagtayo na ng lapida para sa grupo ng mga opisyal ng Seven Star Sword Sect. Bastos. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, ang kalungkutan na bumangon mula sa kaibuturan ng puso ni Megan ay agad nananag sa kanya. Inihagis ang sarili sa mga bisig ni Alvin, ang mga luha ay dumaloy sa dalawang guhit at basa ang damit ni Alvin. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Alvin. Habang ang isang kamay ay nakayakap sa kanya, ang isang kamay naman ay hinahaplos ang kanyang malambot at makinis na likod. Little Megan, sigurado akong hindi gugustuhin ni na Elder B at Senior Sister Olivia na makita kang nasa ganoong kalagayan. Sa ilalim ng katiyakan ni Alvin, nagsimulang kumalma ang emosyon ni Megan. Pagkatapos noon, pumunta silang dalawa sa Arcade Peak, ang dating cultivation place ni Elder B. Bagamat walang nanatili sa dating cultivation ni Elder B sa lahat ng mga taon na ito, maganda pa rin ang kapaligiran doon tulad ng dati. Halatang may pumunta rito para putulin ang mga halaman at bulaklak. Medyo maalalahanin si Morris. Tumango si Alvin. Alam niyang si Morris ang nagpadala ng mga tao dito para putulin ang mga halaman at bulaklak. Dalawang lapida ang nakatayo sa harap ng kahoy na bahay. Ito ang mga lapida para kay Elder B at sa kanyang disipulo, si Olivia, mula sa tuktok ng Arcade. Nakatayo sa harap ng lapida, bumulong si Megan, Master, Senior Sister. Naghiganti na si Scoundrel para sa iyo at muling itinayo ang Seven Star Sword Sect. Pareho kayong makakapagpahinga ng mapayapa. Nangingilid ang mga luha sa kanyang mukha, na labis na ikinaawa niya. Nakatayo sa gilid, tumingin din si Alvin sa dalawang lapida sa harap. Para siyang natulala. Sa sandaling ito, naglalaro sa kanyang isipan ang eksena ng pagkalipol ng Seven Star Sword Sect. Kahit hanggang ngayon, hindi maiwasang manginig ang kanyang puso nang maalala ang nakaraang pangyayari. Bagamat naghiganti siya para sa kanila, walang paraan para muling magkatawang tao. Iniwan na nila siya at ang Seven Star Sword Sect magpakailanman. Nang walang anumang ingay, yumuko si Alvin ng malalim patungo sa mga lapida ni Elder B at Olivia. Elder B, Senior Sister Olivia, makatitiyak kayong lahat. Aalagaan kong mabuti si Little Megan, sabi ni Alvin sa dalawang lapida.
Matapos magbigay ng respeto kina Elderby at Olivia, umalis sina Alvin at Megan sa Arcade Peak at bumalik sa langit sa itaas kung saan sila unang dumating. Pagdating nila, natuklasan ni Alvin na bumalik din si Kelly. Isang pamilyar na figure ang tumabi sa kanya. Si Ginny yun, ang Peakmaster ng Arcade Peak sa 7-Star Sword Sect. Hindi gaanong nagbago si Jean kumpara sa dati. Nangangahulugan din ito na inalagaan niyang mabuti ang kanyang hitsura. Sa katunayan, tanging isang taong nakagawa ng tagumpay sa Martial Monarch stage ang mananatiling kabataan magpakailanman. Bago umabot sa Martial Monarch stage, sinabing mas mabagal ang proseso ng pagtanda kapag mas mataas ang cultivation base ng isang tao. Gayunpaman, kung hindi sinasadya ng isang tao na pangalagaan ang sariling hitsura, ang edad ay mag-iiwan pa rin ng marka sa mukha. Alvin. Wala ka talagang planong puntahan ang Sect Master. Napakakomplikado ng tingin ni Jean nang makita niya si Alvin. Kanina, sinabi sa kanya ni Kelly ang tungkol sa mga nagawa ni Alvin sa buong taon. Nalaman din niya na siya ang sect leader ng pinakamalakas na sekta sa Cloud Continent. Siya ay lubos na naguguluhan. Kasalukuyang nakatayo sa tuktok ng Cloud Continent ang maliit na lalaki na ito noon pa man. Sa sandaling naalala niya ang nakaraan, pakiramdam niya ay nananaginip siya. Kung malalaman nila ang tungkol dito sa kanilang libingan, tiyak na mamamatay silang kontento, naisip ni Jean sa sarili. Ang sila na tinutukoy niya ay ang lahat ng dating Sect Masters ng 7-Star Sword Sect, kasama si Jiho. Sila rin ang mga taong namatay kasama ng 7-Star Sword Sect. Hindi sa ngayon. Ang 7-Star Sword Sect ay palaging magiging 7-Star Sword Sect, sabi ni Alvin habang umiiling. Sige. Tumango si Jean. Natural, alam niya kung ano ang ibig sabihin ni Alvin dito. Walang duda na ang ibig niyang sabihin ay ayaw niyang makialam sa kinabukasan ng 7-Star Sword Sect. Kung alam ng mga tao mula sa 7-Star Sword Sect na si Alvin ay Sect Master na ngayon ng Alvin Sect, ang pinakamalakas na sekta sa Cloud Continent, tiyak na aasahan nila ang 7-Star Sword Sect na magiging affiliated sa Alvin Sect. Sa oras na iyon, ang 7-Star Sword Sect ay magiging isang kaakibat na sekta ng Alvin Sect at hindi na umiral maliban sa pangalan. Hindi yun isang bagay na gustong makita ni Alvin. Master, ayaw mo talagang umalis kasama ako. Nag-aatubili si Kelly na makipaghiwalay kay Jean. Bagamat ang kanyang kasalukuyang cultivation base ay higit na nalampasan si Jean, gaya ng sabi, siya na nagtuturo sa akin sa isang araw ay aking guro habang buhay. Hinding-hindi niya makakalimutan ang utang na loob niya sa kanyang nakaraang paggabay at pagtuturo. Sinubukan na ni Kelly na hikayatin si Jean na umalis ng mas maaga, ngunit tinanggihan niya ang alok. Kelly, alam kong gusto mong maging anak. Gayunpaman, ginugol ko ang halos buong buhay ko sa 7-Star Sword Sect kaya hindi ko talaga kayang iwanan ito ngayon, mahinang sagot niya habang masuyong hinawakan ang mga kamay ni Kelly. Kapag nagkaanak na kayo ni Alvin, magiging masaya ako kung maaalala mo pa rin na bumalik at bisitahin ako. Nang marinig ang mga salita ni Jean, agad na namula si Kelly. Sa ilalim ng tingin ni Jean, dinala ni Alvin ang dalawang batang babae bago siya umalis. Sa isang kisap mata lang, lumitaw na sila sa kalangitan sa itaas ng Crimson Sky Kingdom na nasa ilalim ng kolonya ng Azure Forest Imperial Kingdom. Ang Crimson Sky Kingdom ang kanilang bayan. Ang dahilan kung bakit siya pumunta dito ay napakasimple. Ito ay para bisitahin ang mga dati niyang kaibigan at tanungin sila kung gusto nilang umalis kasama nila sa Half Moon Island ng Overseas Saint Islands. Dinala muna ni Alvin ang dalawang babae sa Divine Might Marquis Estate ng Imperial City upang bisitahin ang dalawang Old Marquis. Mayroong dalawang Marquis dahil si Noel, ang dating Old Marquis, ay nagretiro na, at ang kasalukuyang Old Marquis ay si Flynn, ang dating Little Marquis. Siya rin ang Kuya Flynn ni Alvin. Ang oras ay umagos tulad ng isang ilog na nagdadala ng malalaking pagbabago kasama nito. Ang kanilang pagbabalik sa pagkakataong ito ay talagang nagparamdam kay Alvin. Hindi lamang nagkaroon ng sariling pamilya si Flynn, ngunit maging sina Ray at Butch ay may bawat anak na lalaki at babae.
Ang dapat banggitin ay si Dan, na kilala rin bilang mataba dati, ay may 3 anak na lalaki at 1 anak na babae din. Bukod doon, pumunta rin si Alvin sa Imperial Palace at binisita ang matandang emperador. Ang magiting na emperador mula noon ay nagiging mas matanda sa bawat araw na lumilipez. Ibinigay na niya ang trono ilang taon na ang nakalilipas. Alvin, alam mo ba kung kailan babalik si Sofia? Tinanong ng matandang emperor si Alvin na may isang pares ng sabik na mga mata. Ang Sofia na binanggit ng matandang emperador ay walang iba kundi si Prinsesa Sofia, ang pinakamagandang babae sa Crimson Sky Kingdom Imperial City noong nakaraan. Wala akong ideya. Gayunpaman, kung makilala ko siya, tiyak na hihilingin ko sa kanya na bumalik at makita ka, sagot ni Alvin. Magaling, magaling. Nang marinig ito, ngumiti ang matandang emperor ng nakakasilaw. Si Prinsesa Sofia ang kanyang pinakamatinong anak, at mahal na mahal niya ito. Kahit na ang mga prinsipe na iyon ay wala kung ikukumpara sa kanya. Kung ipinanganak na lalaki si Prinsesa Sofia, matagal na niyang ibinigay sa kanya ang trono. Ang mga magulang ko talaga. Dinala talaga nila si Prinsesa Sofia. Sa sandaling maalala ni Alvin kung nasaan si Prinsesa Sofia, hindi niya maiwasang mapangiti ng pilit. Hindi lamang si Prinsesa Sofia, kundi ang kanyang mga magulang ay dinala rin si Leia, ang kapatid ni Rey, kasama nila. Dati, nang makilala niya si Rey, tinanong din niya ito tungkol sa kinaroroonan ni Leia. Gayunpaman, hindi niya talaga alam. Upang maging mas tumpak, bagamat alam niyang siya ay nasa Dao Marshall Saintland, hindi niya alam kung saang bahagi ng Dao Marshall Saintland siya naruroon. Nakakalungkot na ang voice transmission Jade Slip sa loob ng napakagandang Jade Box ay nabasag ko. Kung hindi, pagdating ko sa Dao Marshall Saintland, kailangan ko lang makipagkita sa lalaking inayos ni Ama para sa akin bago ko makita si Inay, Leia, at si Princess Sofia. Nang maisip ito ni Alvin, patuloy siyang bumantong hininga sa kanyang puso. Sa orihinal, sa voice transmission Jade Slip na iniwan sa kanya ni Raymond, hiniling niya kay Alvin na pumunta sa isang partikular na lugar sa Dao Marshall Saintland upang hanapin ang taong inayos niya na makilala niya. Sa kasamaang palad, ang voice transmission Jade Slip ay nasira at ang bahaging nawala ay nagkataon lamang na ang pinakamahalagang bahagi. Dahil dito, hindi alam ni Alvin kung saan hahanapin ang taong isinaayos ng kanyang ama na makipagkita sa kanya. Kahit na si Alvin ay nasa Dao Marshall Saintland ngayon, ang paghahanap sa kanyang ama ay parang paghahanap ng karayom sa isang dayami. Pagkatapos umalis sa Imperial Palace, pumunta si Alvin sa Paladin Academy para makita si Sima Dadin. Si Sima ang kanyang guro noong siya ay nasa Paladin Academy. Bagamat hindi talaga siya itinuro ni Sima, tinulungan niya siya sa maraming pagkakataon. Hanggang ngayon, nagpapasalamat pa rin si Alvin sa kanya. Dahil dito, tinuturing pa rin niya itong guro. Ikaw maliit na tao. Ano ang iyong cultivation base ngayon? Prangkang tanong ni Sima nang makita niyang muli si Alvin. Sa tuwing nakikilala niya si Alvin, ito ang pinaka-interesado niya. Ika-9 na antas ng Marshall Emperor Stage. Ngumiti si Alvin. Paf! Nang marinig ang mga salita ni Alvin, agad na iniluwa ni Sima ang tiyaan na kanyang ininom at namumula ang mukha, anong sabi mo? Marshall E. Emperor Stage. At saka, ito ang N9th level Marshall E. Emperor Stage. Oo, sir. Mataimtim na tumango si Alvin. Nang marinig ito, mabilis na pinag-aralan ni Sima si Alvin mula ulo hanggang paa. Para bang nakatingin siya sa isang halimaw, mamulong siya, matagal ko nang alam na isa kang freak. Pero hindi sumagi sa isip ko na ganito ka talaga ka-freaky. The 9th level Martial Emperor Stage. That's the limit for all martial artists, right? Matagal nang narinig ni Sima na ang limitasyon para sa mga martial artist ay ang Martial Emperor Stage. Kapag ang isang tao ay nakalusot sa Martial Emperor Stage, siya ay magiging isang Martial Emperor. Ang isang Martial Emperor ay isang taong nakatayo sa tuktok ng Cloud Continent at tinatanaw ang lahat ng nabubuhay na bagay. Para sa kanya, maalamat ang mga Martial Emperors.
Gayunpaman, ang maliit na lalaki na kasalukuyang nakatayo sa harap niya, ang kanyang dating estudyante, ay isa ng Martial Emperor. Bukod dito, siya ay isang 9th level Martial Emperor. Sa sandaling ito, hinala niya na nananaginip lang siya. Kung hindi dahil sa katotohanang naruroon si Alvin at kailangan niyang panatilihin ang kanyang imahe, matagal na niyang inabot para kurutin ang sarili niyang hita para tingnan kung sasakit ito o hindi. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.